Magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So what's up sa atin mga boss? At muli ngayong araw na to ay magbibigay tayo ng update at matagal-tagal tayong hindi nakapag-update dito sa ating mga alagang mga isda dito sa ating mini backyard fish farm natin. So ayan mga boss, ipapasilip ko sa inyo kung bakit, anong dahilan kung bakit tayo hindi nakapag-upload nitong mga nakaraang araw. Dahil na busy po tayo. Yes po, tama po, na busy po tayo sa pagkuha or pagputol ng kawayan, puno ng kawayan. At maya't maya isasabihin ko sa inyo kung bakit nangailangan tayo or nangangailangan tayo ng kawayan para dito sa ating farm. So ano pa inaantay natin mga boss? Tara, umpisahan na natin to. So ayan mga boss, kung nakikita nyo, ito yung sinasabi ko po sa inyo na dahilan kung bakit tayo na busy sa ilang araw. At ito din po yung dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-update dito sa ating fish farm. So maraming salamat sa kaibigan ko na nagbigay sa akin or nag-offer sa akin para bigyan niya tayo. At binigyan niya tayo ng puno ng kawayan. At syempre, at sabi nga niya sa akin, pwede niya akong bigyan ng kawayan, pero ako na daw bahalang magputol. Dahil sa marami namang tinik tong kawayan nila. So bali itong kawayan nila is ito yung tinatawag po na lumugan. Sa salita po namin, ewan ko po kung anong tawag nyo dito sa inyo. Yes po, hindi ko po alam kung anong tawag sa inyo itong lumugan na to, yung kawayan na marami pong tinik. So, siyempre, umuon na rin tayo sa kaibigan natin kasi alangan naman na binigyan niya na nga tayo tapos siya pa yung magpuputol. At maraming salamat sa iyo, Pards, at sa iyong asawa dahil binigyan nyo ako ng ganitong kawayan. Kaya sa mag-asawang Pards at kay Boss Chris, maraming salamat po talaga sa pagbibigay nyo sa akin ng puno ng kawayan nyo, kasi malaking tulong talaga to sa akin doon sa aking farm. Kasi ito kasi is gagawin ko siyang marami itong paggagamitan nito sa akin. Pwede kasi nating gawing pangbakod or pwede nating gawing kulungan ng mga alaga nating rabbit or kalapate. Depende na lang kung ano yung maiisip natin, pero sabi nga ng ate ko is balak niya kasi na ayusin yung gagawa siya ng kusina or bububungan niya yung palikuran natin, kasi yung palikuran kasi natin is nagigiba na po yung ano niya or sirang-sira na po yung bubong niya. Kaya sabi nga niya is kailangan ko maghanap ng kawayan. At naikwento ko sa aking kaibigan at sabi nga naman nila, so bali actually marami namang kaibigan ang nag-offer sa kanila ng kawayan, pero ito nga kay Pards ako nagpapasalamat kasi binigyan niya tayo ng kawayan, silang mag-asawa. At sa mga hindi po nakakaalam at hindi po nakakaranas ng ganitong pagpuputol, ganito po kahirap magputol ng kawayan. Lalong-lalo na kung marami pong tinik po yan, mga boss. After kung makapagputol ng mga puno ng kawayan, ang ginawa na lang natin dito is sinukat-sukat na lang natin para nang sa ganon, pag naputol-putol natin is hindi tayo mahirapan doon sa pag-uwi naman ng ating kawayan.
papunta dun sa ating farm. Kaso ang problema naman dito ngayon is kung paano naman natin iuwi ito. So, wala na kasi si Utol. What? I mean, ibig ko sabihin is wala na dito sa Pilipinas si Utol. Kasi kung nandito sana si Utol sa Pilipinas, is mas mabilis kasi natin mailalagay itong mga pinutol nating kawayan. Kasi kahit gaano kadami yung naputol natin, is mas mabilis kasi magagamit natin yung sasakyan niya at merong nandyan si Utol para mag-drive doon sa four wheels niya. Kaya sa totoo lang is nakakamiss naman si Utol na lagi nating kasama. Bali, ito lahat yung mga nakuha natin na mga kawayan. Yan. Bali, 1, 2, 3. Yan. Meron pa dito. At dito pa sa kabila, mahaba din yan. Ito pa, mahaba din to. Tapos hindi lang yan, may naiwan pa naman, pero pag kinulang saka na lang natin balikan. Tapos meron pa naman dito, ayan, yung mga dating nakuha na daw nila, hindi naman nila nagamit lahat. So sabi nila kunin na lang din daw natin yung mga yan. Tapos ang gagawin ko na lang dito, ayan, nilalagari ko na lang siya kasi baka ilagay natin to, isakay natin to sa kulong-kulong, or otherwise baka sa kuliglig ko na lang siguro isasakay. So ayan, at lalagariin ko lang to. So ayan mga boss, ay papasilip ko sa inyo kung saan natin gagamitin yung mga kawayan na binigay sa atin at mga pinutol natin. So kung nakikita nyo, ito yung bakod dito sa harapan ng ating farm. At dito ko balak sana kung may matitira doon sa mga pinutol natin na mga kawayan. Dito ko sana balak gawin. Lalagyan ko ng bakod dito. Bali, papalitan natin itong mga nandito. Tatanggalin natin yung mga damo dyan. Mga alokbati at kung ano-ano pang mga blueberry ata dyan, yung nandyan. So tatanggalin natin yan. At papalitan natin ng kawayan na bakod. So ayan. Tapos mula kasi nung nawala yung natin, wallet natin at nandun yung mga ID natin na nakasama yung license natin, is nahinto tayo sa pagdi-deliver ng ating mga alagang mga isda at sa pagtitinda. So ang ginawa ko, ito yung pinagkakaabalahan ko. Ayan. Nagtatanim tayo ng mga gulay dito. Katulad ng kamatis. Ayan. Kung makikita nyo yung mga kamatis, ayan. Maliliit pa lang. So, ang ginawa ko kasi dito is nilinis ko na lang siya. Tapos yung mga ibang bato is inakyat ko muna dito kasi maraming mga bato yan eh. So, inakyat natin yan. Tapos dito naman sa kabila, ayan, kung makikita nyo may talong dyan. Ayan yung mga talong. Tapos siling panigang. Tapos ayan, nagtanim na rin tayo dyan ng kamote. Ayan, kung makikita nyo may kamote dyan. Tapos gabi. Malaki kasi maitutulong kasi nito pag wala tayong income. At kahit papaano hindi natin po problemahin yung mga pang-araw-araw natin na pagkain dito sa ating farm. At bumili na rin tayo dito ng 3 puno ng papaya. So itong papaya na to, ito yung pahaba na red. Ayan. Bali yan yung isa, pangalawa, tapos ito yung isa pa, pangatlo. Tapos nagtanim din ako dito, bumili din tayo ng squash. Kaso ang nangyari is hindi siya nakasurvive, mukhang nalusaw ata. Kasi tinanim ko siya ng meron ng fertilizer, pero mukhang naparami ata yung fertilizer. Yung fertilizer kasi na nilagay natin dyan is yung rabbit manure. Hindi ata kinaya.
Tapos dito naman sa ating mga alagang mga isda, ito yung update naman natin sa ngayon. Kung makikita nyo, yung ano natin dito, aquarium natin, ayan. Ito yung mga fry noon na mga rancho, black tie oranda, tapos black tie rancho, short body short tail, na mga goldfish. Ito po yan. So, kung nakikita nyo yung tubig nila is malinaw naman yan. Malinaw naman yan yung tubig niyan. So, nagkukulay brown. Gawa nga ng hindi naman kasi tayo nagwa-water change. Ang ginagawa na lang kasi natin dito is nagdadagdag na lang din tayo. So, siguro sa mga susunod na araw is magpapalit tayo. Ito kasi yung pinaka-filter niya kasi. Ayan, kung nakikita nyo yung filter niyan. Mula kasi nung nilipat natin to, galing to sa bahay. Nilipat kasi natin dito sa farm. Ito galing kasi to sa lahat kasi ng mga to galing sa sa kabila. Doon sa Flores. Then nung nilipat natin 'yan, isang taon na rin ata nakakalipas. Itong filter nito hindi na natin nilinisan. Nagwa-water change tayo pero hindi tayo naglilinis ng mga filter. Kung nakikita nyo yung mga poop, mga dumi na mga isda is nandyan. Ayan. Pero malinis pa rin naman yan. Pero ang gagawin natin para kahit papaano is palitan na lang siguro natin yung tubig nito or ito yung lilinisan ko para nang sa ganun is luminaw naman or hindi na magkulay brown yung tubig nito. Pero kung makikita nyo is napaka pa na rin naman yan. Malinis pa rin yung tubig niyan. At wala pong namamatay dyan. Kahit ganyan po yung kulay ng tubig niyan. At ito naman po yung isa. Ayan. At kung mapapansin nyo is marami na pong bakante dito. Ayan. Mula kasi anong huminto kasi tayo magtinda. Nagtitinda pa rin naman tayo pa konti-konti. Pero ang purpose ko kasi kung bakit tayo nahinto, isa din kasi yun yung nagpaparami tayo. Ayan, kung makikita nyo maraming bakante na yan. At ito yung mga bakante niyan. Yan, tinanggal na natin. At nilipat naman natin yung iba. So, yung iba, nandito naman na. Ito yung mga Mickey Mouse platy natin na binibreed din natin. At sana, mga anak na sila at dumami na rin sila. Ito naman yung wag platy natin. Ayan. Pero yung iba kasi may nakikita na rin akong ano niyan, mga fry. Pero ito hindi ko alam kung may fry na rin to. Ayan. Tapos itong ano natin, itong mga muli natin, wala pa ako nakikita mga fry nito. So ayan. Ito alam niyo naman na to, ito yung mga dati nating isda. Pero kahit pa paano nakakapagparami na rin naman na tayo. Ito naman yung red sword tail natin na high pin. Kung makikita nyo, ayan. Marami ng mga ano yan. Yung mga dating fry is hanggang ngayon is fry pa rin naman sila. Pero yun nga lang, mas kitang-kita na yung ano nila. Kulay nila na red na yung mga yan. Ayan. Tapos yung sinasabi ko nga noon na ito, balak ko na lagyan na rin ng mga isda nito is hindi ko pa rin nagagawa kasi ang problema is nagkaroon na naman to ng tagas at pahirapan na naman to gawa nga ng kailangan kasi natin tanggalin yung lupa nito. Pero kahit papano nakapagparami pa rin naman tayo kahit papano ng itong balisteria, jungle balisteria na halaman, tapos itong kamboba. Kahit paano nakapagparami pa rin naman tayo. So, ayan. Ito lang yung mga update natin ngayon dito sa ating farm. At sana, pakunti-kunti magawa natin. So, ayan mga boss. At napanood nyo na po at nakapagbigay na po tayo ng update sa ating small backyard ornamental fish farm. At ako'y muling nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking YouTube channel.
at sa walang sawa niyong panunood at pagsubaybay ng aking mga vlog. So, kukunin ko muli ito yung pagkakataon na to na sana matulungan nyo ako na mapaabot ang aking YouTube channel sa 1,000 subscribers. Yes mga boss, at malapit na po tayong pumasok sa 1,000 subscribers. At sana sa mga lahat ng mga subscribers natin dyan, lalong-lalo na sa mga baguhan at naligaw sa aking YouTube channel, na please lang po, click na lang din po ang subscribers at click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko ng mga vlog. At sa mga supporters natin dyan, lalong-lalo na yung mga subscribers natin dyan, sana ma-share nyo ang aking YouTube channel nang sa ganon makita ng mga kaibigan natin or mga kakilala natin na meron tayong merong small ornamental fish farm dito sa parte ng Labuan, San Quintin, Pangasinan. So ayan mga boss, hanggang dito na lang muli ang aking vlog sa ngayon at ako'y mag-iiwan sa inyo ng katagang mabubuhay tayo hanggat gusto natin. Alright, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam. Happy fish out. Right.